Chapter 2726. Ikaw lang ba ang may style? Ito ay medyo naiiba sa paghatol ni Surui. Matagal na siyang naghihintay, at hindi pa nagsisimula ang kalaban, kaya tumawag si Shu Huangzai ng pulis at tinawagan ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng tawag sa telepono, pinili ng kaaway na umakyat sa pader. Nakita na ni Surui na hinawakan ng lalaking ito ang windowsill sa ikalawang palapag gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay itinaas ang kabilang kamay. Si Surui ay tahimik, na parang naghihintay ng kuneho, habang si Shu Huangzai ay nakalupasay sa sulok, ang kanyang puso ay lalabas na sa kanyang lalamunan. Ang hirap talaga isipin kung gaano ito ka-stress kung hindi mo pa nararanasan ang sarili mo. Ang mga braso ng lalaking ito ay tila napakalakas, at kapag hinailan niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang itaas na katawan ay lumilitaw sa windowsill. Nakita na ni Surui na tinatakpan pa rin ng taong ito ang kanyang mukha. Dahil may Shu Huangzai sa silid. Ang batang babaeng ito ay isang time bomb at panapanahong sumisigaw. Sa makatuwid, ginamit ng Surui ang pinakakonserbatibong pamamaraan, iyon ay hindi hayaang pumasok ang kalaban. Nang iunat na ng taong ito ang kanyang kamay at subukang buksan ang bintana, iniunat ni Surui ang kanyang paa ng walang pag-aalinlangan at binasag ang salamin. Pagkatapos, ang talampakan at basag na salamin ni Surui ay bumungad sa mukha ng wall climber. Ang huli ay hindi kailanman naisip na may isang tao na kukuha ng ganoong pag-atake. At ang kapangyarihan ay napakahusay. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Surui, ang ulo ng lalaki ay bumagsak pabalik, at pagkatapos ay nahulog mula sa ikalawang palapag, na tumama sa lupa ng husto. Gustong tumalo ni Surui, ngunit lumingon kay Shu Huangzai na nagtatago sa sulok, pagkatapos ay umiling at tumigil. Hindi naman sa hindi niya kayang talunin ang mga underdog, ngunit, sa ganitong paraan, malaki ang posibilidad na mahulog siya sa plano ng kalaban. Kaagad pagkatapos, ang mga putok ng baril ay muling tumunog. Ang bala ay pumasok sa bintana. Mukhang tinambangan pa ang sniper. Nakaiwas na si Surui sa likod ng dingding, kaya hindi siya tinamaan ng bala, sa halip ay sumuntok ng dalawang malalaking butas sa sahig. Ang kahulugan ng taong ito ay halata, iyon ay upang sugpuin si Surui gamit ang firepower, at pagkatapos ay lumikha ng oras para makatakas ang mga kasamang nahulog sa bakuran. Hindi mapigil ang sumigaw si Shu Huangzai nang umalangaw-ngaw ang putok ng baril. Lumipat si Surui sa kanyang tabi at sinabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Walang pakialam si Shu Huangzai kung mapagbibigyan ng mga lalaki at babae o hindi, kaya niyakap niya ng mahigpit si Surui, at tila nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Tinamaan lang ng bala ang sahig, at tumalsik ang lumilipad na mga labi sa kanyang katawan. Dahil nahubad na ang pantulog, malinaw na naramdaman ni Shu Huangzai ang amoy ng kamatayan dahil sa mga labi. Sa wakas ay tumigil na siya sa pagpukaw sa isip ni Surui. Niyakap na lamang niya ang isa't isa ng napakahigpit, tila ito lang ang tanging paraan upang mabigyan siya ng walang katapusang pakiramdam ng seguridad. Maingat na nakaupo si Surui sa dilim, hindi kailanman gumawa ng ingay. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang dalawang sasakyan ng pulis. Alam ni Surui na ligtas na ito ngayon. "Bilasin mong isuot ang iyong damit," sabi ni Surui, binitawan si Shu Huangzai. Tumango ang huli, saka ngumuso. "Kanina ka pa umiiyak." Umiling si Surui at ngumiti, "Nasaan ang babaeng nanligaw sa akin ngayon?" "Well, sa wakas tapos na. Salamat, kapatid na Rui." Pinunasan ni Shu Huangzai ang mga luha, at pagkatapos ay nagsimulang buksan ang aparador upang maghanap ng damit na isusuot. Bagamat wala pa ring ilaw sa silid at karaniwang walang nakikita, si Surui ay tumalikod. Nakasuot ng damit si Shu Huangzai, napagtanto niyang nakatalikod sa kanya si Surui, kaya tahimik siyang huminto. "Brother Rui, isa kang mabuting tao." Umiling si Surui. "Ako ay palaging isang mabuting tao at hindi nagbago. Lagi kong tatandaan na ngayong gabi, binago mo ako." Sa dilim, napakaseryoso ng mga mata ng nakababatang kapatid na si Shu Huangzai. Imposibleng pag-usapan ang pagbabago, ngunit totoo na iniligtas ka nito. Hindi ito binili ni Surui at sinabing walang galang. Pagkatapos magbihis, nagkusa si Shu Huangzai na hawakan ang kamay ni Surui. "Brother Rui, bumaba na tayo. Hindi mo kailangang magkahawak kamay kapag bumaba ka.
Direktang binali ni Isurui ang kamay ng kalaban, medyo awkward. Masyadong madilim. Nasa ibaba ang switch ng kuryente. Hawakan mo ang kamay mo. Hindi ako mahuhulog. Nakahanap si Shu Huangzai ng dahilan para sa kanyang sarili na tila makatwiran sa ibabaw ngunit talagang napakapurol. Habang sinasabi niya iyon, ngumiti siya ng matamis, sabi ko hindi na ako pupunta sa mga nightclub, naniniwala ka ba? Bahagyang sinabi ni Surui, it's none of my business. Hindi ko maintindihan ang estilo. Tumikim si Shu Huangzai, at saka muling tumawa. Ikaw lang ang may style. Narinig ni Surui ang kanyang pagtawa at naisip niya na ang babaeng ito ay umiiyak at tumatawa. Nabaliw na kaya siya? Pagkatapos ng maikling pagsasabi sa pulis tungkol sa sitwasyon, dumating din ang pangalawang anak ng pamilya Shu na si Shu Xinglong. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ng Surui chapter si Shu Xinglong. Parang kakabangon lang niya sa kama. Nawala ang kanyang karaniwang kilos sa shopping mall. Sa oras na ito, magulo ang kanyang buhok at nakasuot siya ng casual na damit. Ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay binaril ay naging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Huangzai, kamusta? Sa sandaling lumapit si Shu Xinglong, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Papa, ayos lang ako, ayos lang ako. Sinabi ni Shu Huangzai, salamat kay Brother Rui, nakaligtas ako at iniligtas niya ako. Shu Huangzai sa oras na ito nakasuot ng simpleng mahabang sportswear na may payak na mukha na nakaharap sa langit, mukhang puno ito ng malakas na kapaligiran ng kabataan. Kuya Rui, narinig ni Shu Xinglong ang sinabi ng kanyang anak, kaya napatingin siya kay Su Rui sa tabi niya, at pagkatapos ay nagtanong, sino ka? Isang biglaang paglitaw sa silid ng kanyang anak na babae na kilala niya ang isang kakaibang lalaki, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay. Bawat ama ay ganito. Kapag ang kanilang mga anak na babae ay umibig. Ang kanilang kalooban ay palaging puno ng mga komplikado. Kapag nakita ni Chapter ang kanyang manugang minsan, kadalasan ay hindi masyadong maganda ang kanyang kalooban. Walang duda na itinuring na ngayon ni Shu Xinglong si Surui bilang kasintahan ni Shu Huangzai. Sa kanyang opinyon, ang kanyang anak na babae ay palaging namumuhay na mag-isa, at sa kalagitnaan ng gabi, siya ay nagdadala ng isang lalaki pauwi. Bahay, kitang-kita na ang resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang susunod na pagpapakilala ni Shu Huangzai ay natarante din ng matalinong si Shu Xinglong. Tatay, si Brother Rui ay kasintahan ni Shu Jingshi. Sanay na si Shu Huangzai na tawagin si Shu Jingshi sa kanyang pangalan, at tamad siyang tawagin ang kanyang pinsan. Ano? Nang marinig ito, nabulunan ng laway ni Shu Xinglong sa kanyang lalamunan, halos mabulunan ang kanyang sarili. Anong nangyayari dito? Pakiramdam niya ay hindi niya maintindihan. Hindi lang siya, pati ang mga pulis na katabi niya ay natigilan, tapos may mga masalimuot na sulyap sa kanilang mga mata. Sa Chuancheng, alam ng karamihan ang tungkol sa matandang pamilya Shu. At alam din ng dalawang pulis na magpinsan sina Shu Huangzai at Shu Jingshi. Sa oras na ito, ang kasintahan ng aking kapatid na babae ay nasa kalagitnaan ng gabi. Lumitaw sa silid ng aking kapatid na babae. At sinabi ng aking pinsan ang bagay na ito ng casual. Parang medyo magulo ang family relationship na ito. Natural na hindi inaasahan ni Shu Huangzai na ang kanyang simpleng pagpapakilala ay magdudulot ng napakaraming psikolohikal na aktibidad sa mga taong naruroon. Natigilan siya nang makita niya ang mga ito. Kaya sinabi niya, ano ang nangyayari sa iyo? You guys are on a big night. Anong dinala mo dito ang boyfriend ni Jingshi? Tanong muli ni Shu Xinglong. Matagal bago siya gumaling. Gayunpaman, ang aking anak na babae ay medyo masyadong bukas. Kadalasan si Shu Huangzai ay lumalabas-masok sa mga nightclub at naglalaro ng lahat ng uri ng kabaliwan. Halos hindi ito pinansin ni Shu Xinglong dahil sa pagdedota. Higit pa rito. Kahit nagawin niya ito, hindi ito pinakinggan ni Shu Huangzai, ngunit ngayon, naramdaman niya na ang kanyang anak na babae ay lumayo ng kaunti. Alam din ni Shu Xinglong na hindi masyadong maganda ang relasyon ng magkapatid na sina Shu Jingshi at Shu Huangzai. Hindi pa alam ni Shu Huangzai ang aktibidad ng pag-iisip ng kanyang ama, kaya sinabi niya ang totoo. Dinala ko si Brother Rui sa aking bahay. At pagkatapos, Shu Huan okay lang kung hindi sumagot si Shi, pero nang sumagot siya, mas lalo nitong ikinulong si Shu Xinglong. Kung gayon ito ay napakasimple. Ikinalat ni Shu Huangzai ang kanyang mga kamay at sinabing,
Sa wakas ay dumating si Brother Rui sa Chuancheng, gusto kong bigyan niya ako ng pabor at imbestigahan ng malinaw ang kaso. Anong kaso? Sa sandaling matapos magsalita si Xu Xinglong, nakita niya ang tambak ng mga naka-photocopy na file, kaya napabuntong hininga siya. Sinabi ko na ang lahat, wala kang pakialam sa bagay na ito, ako mismo ang mag-iimbestiga, paano mo ito mababayaran? Gusto kong ibalik sa iyo ang iyong pagiging inosente. Dad, titig na seryoso ni Xu Huangzai ang kanyang ama, hindi mo ginawa, tapos hindi mo ginawa. Hindi ko hahayaang sumunod sa iyo ang stigma na ito sa lahat ng oras. Matapos pakinggan ang mga salita ng kanyang anak, muling bumaantong hininga si Xu Xinglong. Hindi ba niya nararamdaman ang mood ng kanyang anak? Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Xu Xinglong ay isang tanga. Hindi na kinaya ng ama na pag-alitan ang kanyang anak. Iniunat niya ang kanyang mga braso at muling niyakap ang kanyang anak. Tila kahit na ang anak na babae ay nanggugulo araw-araw, mayroon din siyang sariling mga ideya. Xu Xinglong, naantig ang puso ko. Huangzai, sa tingin mo kaya mong lutisin ang isang bagay na kahit ang pulis ay hindi kayang lutisin? Sabi ulit ni Xu Xinglong. Tay, hindi ko kayang lutisin ito, ngunit may magagawa. Humiwalay si Xu Huangzai sa mga braso ng kanyang ama, at pagkatapos ay hinaila ang palso ni Su Rui. Siya iyon. Siya, hindi maintindihan ni Xu Xinglong ang utak ng kanyang anak. Mukhang mabait ang binatang ito. Ngunit wala siyang makitang iba pang kakaibang bagay. Hindi kaya na-in-love sa kanya ang kanyang anak sa unang tingin, at pagkatapos ay umibig at hindi na niya kayang palayain. Kung hindi, paano niya nasasabi ang mga hindi maipaliwanag na salita? Oo, Itay, kung kailangan nating maghanap ng makakatulong sa atin sa paglutas ng lahat ng ating mga problema, si Brother Rui lang ang nag-iisa. Si Xu Huangzai ay patuloy na naglalagay ng mataas na sombrero kay Su Rui. Mukhang pagkatapos ng insidente ng pamamaril ngayon, mas malakas ang tiwala niya kay Su Rui. Ano siya? WHO. Hindi pa rin maintindihan ni Xu Xinglong. Tatay, naaalala mo ba ang kabisera ng Su Rui na binanggit ko sa iyo ng maraming beses? Sabi ni Xu Huangzai. Nang sabihin niya ito, kumislap ang kanyang mga mata ng kumikinang na liwanag, na para bang isang fan ang nakakita ng isang idolo at ganap na nag-transform sa isang fangirl. Su Rui mula sa kabisera. Ibinulong ni Xu Xinglong ang pangalan, at pagkaraan ng ilang segundo, parang may naalala siya, biglang nagpakita ng gulat ang mukha niya. Ikaw pala, tiningnan ni Xu Xinglong si Su Rui ng malalim, at tila naging mahirap ang mga salita. So, ikaw si Mr. Su Rui. Tumango si Su Rui, ngumiti ng walang magawa. Sa palagay ko ang taong sinasabi mo ay maaaring ako, ngunit maaaring hindi ako kasing husay ng alamat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, talagang dinobol ni Xu Xinglong ang mga tuhod na nakayuko, nakaluhod ng diretso sa lupa. Kabanata 2727. Para sa iyo ang shot na ito. Si Xu Xinglong ay nasa edad 50 rin, kaya ang pagluhod na ito ay ikinagulat ni Su Rui. Ngunit si Xu Huangzai, isang walang pusong batang babae, ay nagsabi na may ngiti sa mga mata. Tatay, ano ang ginagawa mo? Bakit tuwang-tuwa ang mga paa mo? Pabirong huwag pansinin ang kanyang anak na babae, lumuhod si Xu Xinglong sa lupa, tumingin sa mga mata ni Su Rui ng taos puso at seryoso, at sinabing, Mr. Su, tulungan mo ako. Mangyaring tulungan ako. Ang apat na salitang ito ay puno ng mga pagsusumamo. Huminga ng malalim si Su Rui. Tito Xu, tumayo tayo at mag-usap. Hindi tumayo si Xu Xinglong, ngunit nagpatuloy. Mr. Su. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay mayroon na halos 3 taon na ang nakalipas mula noong siya ay nawala. At walang kaalam-alam. Gaano na siya katagal nawala? At gaano katagal kung dinadala ang kaiyahiyang ito, halos lahat ay nag-iisip na ako ang gumawa nito, ngunit hindi ko ito nagawa, hindi kailanman ginawa. Si Xu Xinglong ay tila napakatigas at sinabing, siya ay medyo nasasabik, at ang mga bilog ng kanyang mga mata ay nagsimulang maging pula. Dad, huwag kang magsalita ng kahit ano, palagi akong naniniwala na hindi mo ito ginawa, sabi ni Xu Huangzai. Maniwala ka. Walang kwenta. Ipinagpatuloy ni Xu Xinglong ang pagtingin kay Su Rui. Bagaman marami akong hindi pagkakaunawaan sa aking panganay na kapatid.
Ito ay isang hindi pagkakasundo sa konsepto ng pag-unlad, at tiyak na hindi ito umabot sa punto ng magkapatid na nag-aaway sa isa't isa. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. At ang pagpatay sa isa't isa ay mas imposible. Tahimik na tumango si Surui at sinabing, Tito Shu, bumangon ka muna, gagawin ko ang lahat para tumulong. Actually, hindi niya piniling maniwala. Dahil, habang tumatagal, napakaraming acting school ang nakita ni Surui. Totoo ang lahat kahit ang mga micro-expression master ay nahihirapang husgahan kung ito ay totoo o mali. Bagamat ang saloobin ni Shu Xinglong ay tunay na taos puso sa oras na ito, napanatili din ni Surui ang kanyang sariling saloobin. Ang sino mang nakikinig at naniniwala at pinangungunahan ng mga pansariling damdamin ay bawal sa paglutas ng isang kaso. Ginoo, Su, ayokong mahugasan ang kasamaang dinadala ko, sana matulungan mo kaming mahanap ito. Back to my big brother, no matter what, kapatid ko siya. Sabi ulit ni Shu Xinglong. Tayo, wala nang sinabi pa si Surui. Sa katunayan, sinabi niya na, ibig sabihin ay pumayag na siya. Malinaw na narinig ni Shu Xinglong ang maraming mga gawa ni Surui, at ang mga gawaing ito ay hindi lahat ng mga ito. Natuto ako sa bibig ni Shu Huangzai. Alam ni Shu Xinglong na ang binatang ito mula sa sikat na kabisera ay pumunta sa Chuancheng, na nangangahulugan na ang bagay na ito ay maaaring may mataas na posibilidad na manumbalik. Kung tutuusin, sobrang lakas talaga ng kakayahan niya. Sa opinyon ni Shu Xinglong, ito man ay pagkakakilanlan, IQ, o husay, siya ay sadyang walang kapantay sa mga nakababatang henerasyon. Kung kahit si Surui ay walang magawa tungkol sa bagay na ito, natatakot ako na ang kinaroroonan ng kuya ay magiging isang hindi nalutas na kaso magpakailanman. Ang pulis ay nagtala ng isang detalyadong pahayag, at matapos suriing mabuti ang eksena, pansamantalang hinaronggan nila ang villa. Ang ilang mga site ay kailangan pang maghintay hanggang madaling araw upang mag-imbestiga. Kahit kakaunti ang mga residente sa villa area na ito, dapat may surveillance. Maaari mong suriin ang kinaroroonan ng kalaban mula sa pagsubaybay, sabi ni Surui. Sa panahon ngayon ng mga kamera sa lahat ng dako, mahirap talagang lumabas at umalis ng walang tunog, kaya ito ang hindi maisip ni Surui tungkol sa pagkawala ni Shu Xingmin. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay nang dumating ang mga pulis sa property duty room, nalaman nilang naputol ang linya ng pagmamanman ng ari-arian noong nakaraang gabi. At saka, naputol ang boss. Agad na nanliit ang mga mata ni Surui. Malinaw. Tinatayang ang taong nagsimula ng operasyon ay isang makaranasang lalaki. Kung wala, hindi madali para sa kanya na mahanap ang monitoring bus ng maaga. Tila ang ganitong uri ng bagay ay maaaring gawin sa nakaraan. Ganap na hindi kukulangan. Umiling si Surui at sinabing, huwag ka munang manirahan dito, lumipat tayo ng lugar. Sige. Pagkatapos maglinis sandali, sinundan ni Shu Huangzai ang kanyang ama at umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, niyakap din niya ang lahat ng malalaking tambak ng mga file. Sinabi ni Surui, bukas sa araw, kailangan kong bumalik. Kuya Rui, samahan mo ba ako umuwi? Sinabi ni Shu Huangzai. Siyempre, kung ikaw ay hindi ako magseselos kung tumira ako sa lugar ni Shu Jingshi. Huangzai, huwag kang magpakatanga. Pinagpapawisan si Shu Xinglong nang makita niyang ang kanyang anak na babae ay katulad ni Surui. Sa totoo lang, nagmamadali lang siyang lumuhad sa harap ni Surui. At talagang medyo impulsive siya. Ang usapin ng pagkawala ng panganay na kapatid na lalaki ay dinidiin sa kanyang puso. Tulad ng isang malaking bato, kaya, pagkatapos siyang makita pagdating sa Surui, siya ay labis na matutuwa. Hindi ako pupunta sa lugar mo. Sinabi ni Surui, pupunta ako sa lugar ni Jingshi para makita, sana hindi siya nasa panganib. Si Surui ay hindi sigurado ngayon. Tina-target ba siya ng kalaban, o si Shu Huangzai o Shu Jingshi? Hindi kaya dahil sinimulan niyang imbestigahan ang bagay, nahawakan niya ang mga sensitibong nerbiyos ng ilang tao. Kahit hanggang sa gumamit ng sniper rifle. Sige, Kuya Rui, sumakay ka muna sa kotse, at ihahatid ka namin pabalik sa lumang bahay, sabi ni Shu Huangzai. Sumakay si Surui sa kotse nang hindi sinasadya, ngunit hindi nagsalita habang nasa daan. Nang oras na para bumaba ng kotse, sinabi ni Surui, Mr. Shu, mangyaring ilihim muna ang aking pagkakakilanlan. Okay.
Natural na sumang-ayon si Shu Xinglong sa kahilingan ni Surui. Gayun din, sinabi pa ni Surui, ang aking pagkakakilanlan ay boyfriend ni Shu Jingshi sa ibabaw, ito ay. Naiintindihan ko, mabilis na sabi ni Shu Xinglong. Mabuti yan. Malumanay na sabi ni Surui, saka binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Nang makita si Surui na papasok sa lumang bahay, mamantong hininga si Shu Xinglong, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang anak na babae, Fuangzai, gusto mo ba si Mr. Su? Gusto mo ba? Hindi. Si Shu Huangzai ay nakangiti sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ikinatutuwa. Ngunit biglang sinabi iyon ng kanyang ama na nagpatigil sa kanya saglit at pagkatapos ay sinabing, Tay, kailangan mong magpasalamat sa akin. Kuya Rui, 2 beses niya akong iniligtas ngayon. Nang marinig ito, agad na tumango si Shu Xinglong. Okay lang, at si Mr. Su ay kabilang sa aming pamilya. Dakilang benefactor. Matamis na ngumiti si Shu Huangzai. Tatay, sa tingin ko si Brother Rui ay makapangyarihan sa lahat dahil nagpasya siyang lumahok sa bagay na ito, kung gayon ang kahihiyan sa iyo ay maaaring mawala. Malinaw. Umaasa ako. Napabuntong hininga si Shu Xinglong, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Bumalik si Surui sa lumang bahay ng pamilya Shu at nalaman niyang may ilaw pa rin ang silid ni Shu Jingshi, kaya marahang kumatok si Surui sa pinto. Hindi ka pinahiya ni Little Nizi, di ba? Tanong ni Shu Jingshi. Nakasuot siya ng pijama at nakaupo sa gilid ng kama at nagbabasa ng libro. Nakasuot man siya ng apron o pijama. Si Shu Jingshi ay puno ng matibay na estilo ng pamilya na wala sa maraming modernong babae, pakiramdam. Wala siyang lakas ng loob na ipahiya ako, pero ikaw, bakit hindi ka pa rin natutulog? Sabi ni Surui, at kinuha ang libro mula sa kamay ni Shu Jingshi, nalaman lang na ito ay isang makapal na libro. Ikaw ang bisita ko. At syempre kailangan kong hintayin ang pagbabalik mo bago ako makatulog. Pinanood ni Shu Jingshi si Surui na binuklat ang notebook. At sinabing, ito ang mga tala ng karanasan ng tatay ko na naiwan noon. Binibilang ang nasa itaas ay buod ng kanyang kalahating buhay na pagsusumikap, madalas kong basahin ito, at marami akong matututunan mula rito. Panipi. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Tiningnan lang ito ni Surui, at kitang-kita niya ang mga salita sa pagitan ng mga linya. Isang pakiramdam ng kaseryosohan. Ito ay hindi walang dahilan na si Shu Xingmin ay maaaring maging isang master. Nakita ko si Shu Xinglong. Naisip ito ni Surui, ngunit nagpa siya na sabihin kay Shu Jingshi ang nangyari ngayong gabi. Sinabi niya, ang iyong pangalawang tiyuhin ay medyo naiiba sa naisip ko. Siya at ang aking ama ay parehong matigas ang ulo. Sinabi ni Shu Jingshi, nagkusa ba siya na makita ka? Hindi, ito ay passive. Sinabi ni Surui. Si Shu Huangzai ay aktwal na nag-iimbestiga sa pagkawala ng iyong ama, at gumawa pa ng kopya ng file, ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari ngayong gabi. Anong problema? Tanong ni Shu Jingshi. Hindi ko alam kung bakit pagkatapos marinig na sinabi ito ni Surui, ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Kaya, sinabi ni Surui kay Shu Jingshi ang tungkol sa insidente ng pamamaril. Nabalot ng malalim na katahimikan ang huli matapos itong marinig. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ang pangyayaring ito ay lubos na nagulat kay Shu Jingshi. Sa wakas ay nakumpirma niya na ang kanyang ama ay nawala ang utak sa likod ng mga eksena ay nakatitig sa kanya. Sa oras na ito, hindi na siya makapaghintay na ipakita ang kanyang mga pangil. Magiging maayos ka. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Shu Jingshi, Surui, pasensya na, mukhang sinali kita sa whirlpool. Oo, sa pananaw ni Shu Jingshi, ito ay isang whirlpool. Tila naramdaman niya ang napakalalim na takot. Ang hindi alam tungkol sa hinaharap ay naging dahilan upang hindi komportable si Shu Jingshi. Pakiramdam niya ay nasa dilim siya at wala siyang makitang liwanag. Oo, nang sabihin ni Surui na, may mga sniper, napagtanto ni Shu Jingshi na ang lahat ay ganap na hindi mahuhulaan. Sa kanilang pagbabalik sa pagkakataong ito, anong sensitibong bagay ang kanilang hinawakan na naging dahilan upang gumamit pa ng mga sniper ang mga salarin sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng pag-atake ay lampas sa kaalaman ni Shu Jingshi. Gaano katindi ang contradiction na ito bago gumawa ng ganoong desperadong hakbang?
Ito ba ay immortalidad, o gusto mong pumatay ng mga tao? Sinabi ni Surui. Sa totoo lang, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, pagkatapos ng lahat, ito ang ipinangako ko sa iyo. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Surui. Gayon din, ito ang ganitong uri ng bagay, naranasan ko na noon. Huminga ng malalim si Shu Jingshi, seryoso siyang tumingin kay Surui. Sabi mo, sa pagkakataong ito, ang pagbaril na ito ay nakatutok sa iyo, tama ba? Umiling si Surui. Sa ngayon, mahirap sabihin kung para kanino ito, maaaring ako ito, o maaaring si Shu Huangzai. Sa katunayan, natanto mo na sa kaibuturan ng iyong puso na ang bagay na ito ay para sa iyo at sa akin. At ang mga taong nasa likod ng mga eksena ay ayaw mong lumahok sa investigasyon. Ang tono ni Shu Jingshi ay malalim pa rin ang paghingi ng tawad. Bakit mo nasabi iyan? Ngumiti si Surui. Dahil, wala ka sa tabi ni Shu Huangzai ngayon, kundi sa tabi ko. Binigyan ni Shu Jingshi ng matalim na tingin si Surui, kahit na nakasama kita sa maikling panahon, naiintindihan kita. Kabanata 2728. Dapat mayroon sa bahay. Ang mga salita ni Shu Jingshi ay bahagyang lampas sa inaasahan ni Surui. Hindi niya inaasahan na mahuhusgahan ni Shu Jingshi ang mahalagang punto ng usaping ito sa napakaikling panahon. Oo, hindi inisip ni Surui na ang pagbaril ay nakatutok kay Shu Huangzai, kung hindi, pupunta siya upang protektahan si Shu Huangzai. Sa karakter ni Surui, tiyak na gagawin niya ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Shu Jingshi, si Surui ay nananatili sa kanyang tabi ngayon, na nangangahulugan na maaaring siya ang nasa panganib. Bakit hindi bumaril ng maaga at huli ang kalaban, ngunit kapag si Surui ay sangkot sa kaso? Malinaw, sa pagkakataong ito sina Shu Jingshi at Surui ay magkasamang bumalik sa lumang bahay, na maaaring nakapagpasigla sa isang tao nang hindi nakikita. Kaya, sino ang magagalit sa gayong pag-uugali? At bakit ang utak na kanina pa nagtatago sa dilim ay gumawa ng ganoong kadrestang diskarte? Oo, iyon ang iniisip ko, sabi ni Surui kay Shu Jingshi. Ikaw ba o ako ang target ng kalaban? Tanong muli ni Shu Jingshi. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkalito. Posible ang lahat, ngunit mas malamang ako. Ngumiti si Surui. Higit sa isang maliit na mas malaki. Kung ang mga tao sa likod ng mga eksena ay gustong kumilos laban kay Shu Jingshi, maaari silang magmadali sa patio sa kabisera ng maaga at i-lock ang pinto pagkatapos gawin ang krimen, upang walang makaalam sa loob ng 1 o 2 buwan. Sa makatuwid, ang pangunahing target ay dapat na si Surui. Ang mga tao sa likod ng mga eksena ay maaaring matakot na ako ay masangkot sa kasong ito. Umiling si Surui at ngumiti. Marahil kaya kung gawing takot ang mga taong ito. Surui, sa tingin mo ba posibleng ginawa ito ng pangalawang tiyuhin ko? Tanong ni Shu Jingshi. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang pagbaril o ang pagkawala? Ang pagbaril. Sa katunayan, ang pagbaril at ang pagkawala ay karaniwang iisang tao. Alam ni Surui na si Shu Jingshi ay naghihinala pa rin kay Shu Xinglong, kaya bahagya niyang sinabi. Kailangan pa rin itong maingat na obserbahan. Oo, ngayon ay hindi lubos na sigurado si Surui tungkol kay Shu Xinglong, may kaugnayan ba ito sa bagay na ito. Gayunpaman, sa paghusga sa kung paano siya binigyan ni Shu Xinglong ngayong gabi, si Surui ay may hilig na isipin na siya ay inosente. Gabi na, magpahinga na tayo ng maaga. Tinapik ni Surui ang balikat ni Shu Jingshi at sinabing, dito ako matutulog ngayong gabi. Si Shu Jingshi ay natigilan sandali, at pagkatapos ay naintindihan niya. Alam niya na sinusubukan siyang protektahan ni Surui. Kung dumating muli ang sniper, ito ay mapanganib. Hindi itinaas ni Shu Jingshi ang kanyang ulo, tumingin sa lupa, bahagyang nilalagnat ang kanyang pisngi. Oo, ngunit. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nalaman niyang nakahiga na si Surui sa kama sa kwarto sa sofa. Dito ako matutulog, sabi ni Surui. Habang nagsasalita siya, ngumiti siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin. Alam ni Shu Jingshi na masyado siyang nag-iisip, at ang kanyang magandang mukha ay lalong namula. Basta, hindi ba't medyo mali ang pakiramdam mo? Tanong niya. Ang pagkakaroon ng sofa na matutulugan ay napakabuti na. Bahagyang ngumiti si Surui, sa totoo lang, ang pagtulog sa ganoong kapaligiran ay dating isang luho.
Tahimik na tumayo si Shu Jingshi at nagsali ng isang basong tubig para kay Surui. Naghuhugas ka pa ba? Hindi ka na naghuhugas. Nakangiting sabi ni Surui, huwag mong tanggalin ang iyong sapatos. Sa kaso ng paulit-ulit na mga insidente ng pagbaril, hindi ka maaaring tumakbo na walang sapin, tama? Matulog ka na, sinabi ni Surui, patayin ang mga ilaw. Ma'am. Tumango si Shu Jingshi, pagkatapos ay bumalik sa kama at tinakpan ang kobrekama. Ang eksena sa sandaling ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon, at nagkusa si Shu Jingshi na magpanggap bilang kanyang kasintahan at kasintahan. Ang paghingi ng tawad ay hindi nawala. Inihagis ni Shu Jingshi ang kama hanggang sa madaling araw bago nakatulog. Sa prosesong ito, napapanatili ni Surui ang matatag na paghinga at tila nakatulog ng napakasarap. Si Shu Jingshi ay napaka-curious. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Surui, kung paano naging napakalakas ng kanyang nerbiyos, at maaari pa rin siyang makatulog sa ganoong mga sitwasyon. 2 oras lang siyang natulog bago bumangon, habang si Surui ay gumagala na sa bakuran. At ang mga kamag-anak sa lumang bahay ng pamilya Shu ay lumabas ng madaling araw. Malinaw naman upang maiwasan ang pagdududa at maiwasan ang masyadong malapit kay Shu Jingshi, na pumukaw sa kawalang kasiyahan ng pangalawang tiyuhin na si Shu Xinglong. Simpleng naligo si Shu Jingshi, pagkatapos ay ipinulupot ang kanyang manggas at pumunta sa kusina para magluto. Sa oras na ito, siya ay talagang tila puno ng isang malakas na pakiramdam ng buhay tahanan. Samahan daw si Surui sa frame ng pinto ng kusina at sinabi kay Shu Jingshi, ano ang dapat kong kainin ngayong umaga? Hindi kita kayang tretuhin ng masama kapag pumunta ako dito, sinabi ni Shu Jingshi. Mayroon akong simpleng pagkain sa umaga, at magluluto pa ako ng 2 pang ulam sa tanghali. Hindi mo na kailangang gawin ito sa tanghali, kasama ang iyong pangalawang tiyuhin dito, nakangiting sabi ni Surui. Pinigil ni Shu Jingshi ang paggalaw ng kanyang kamay. Ibig mo bang sabihin ay darating ang aking pangalawang tiyuhin sa tanghali? Ngumiti si Surui. Maaaring sa umaga din. Tahimik na tumango si Shu Jingshi, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggawa sa kusina. Nakita ni Surui na napakabilis niyang nakikitungo sa iba't ibang sangkap, at hindi niya napigil ang sabihin. Kung sino man ang makakapagpakasal sa iyo, maswerte iyon. Sa katunayan, si Shu Jingshi ay talagang ang uri ng batang babae na pinaka-homely, at ang pagpapakasal sa kanyang tahanan ay talagang isang hindi mauubos na pagpapala. Ngumiti si Shu Jingshi at sinabing, siguro magiging single forever. Muling sinabi ni Surui, bakit hindi mo naisip na umunlad kasama si Bai Qingchuan? Magkasundo kayong dalawa. Lumingon si Shu Jingshi at sumulyap kay Surui. Bakit hindi mo siya naging kapatid? Walang duda na isa na itong sagot sa tanong ni Surui. Hindi siya naging boyfriend at girlfriend ni Bai Qingchuan, at hindi naging kapatid ni Surui si Bai Qingchuan. Ang dahilan ay sa totoo lang ito ay pareho. Pagkatapos nguyain ng kahulugan ng pangungusap na ito, nakangiting sinabi ni Surui. Sinabi mo iyan, mas gamaan ang pakiramdam ko. Sa kabutihang palad. Ang kusina sa lumang bahay ng pamilya Shu ay mayroon ding iba't ibang sangkap. Nagluto si Shu Jingshi ng isang casserole ng sinigang na seafood. Nagprito ng 2 pinong side dish, at naghurno pa ng ilang cake. Natigilan si Surui noong. Ikaw talaga ang dapat na produkto sa bahay, sabi ni Surui na may damdamin. Mahirap sabihin kung maaari ba akong magpakasal sa buhay na ito. Pagkatapos maghugas ng kamay ni Shu Jingshi, umupo siya sa tabi ni Surui at nag-alok na maghain ng sinigang na Surui. Matapos mapuno ang lugaw, inabot ni Shu Jingshi kay Surui ang isang cake at sinabing, tikman mo ang lugaw. Subukan mo. Kumagat si Surui, at ang kanyang bibig ay puno ng matapang na aroma. Kumain siya ng isang piraso sa 2 o 3 subo, at pagkatapos ay buong pusong nagsabi. Huwag ka nang magsalita ng iba, itong pirasong cake lang ang lasa ng smelt ay nakakabaliw sa mga tao, ikaw ay talagang isang kayamanan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang marinig ito, namula si Shu Huangzai. Noon lang naramdaman ni Surui ang kalabuan sa kanyang mga salita, kaya umubo siya ng 2 beses at hindi na nagpaliwanag pa. Anyway, salamat sa pagbabalik sa akin, seryosong sabi ni Shu Jingshi. Hindi ba isang pagbabago? Huwag maging magalang sa isa't isa tungkol dito. Walang pakialam na sinabi ni Surui.
Pagkatapos na malutas ang usapin sa iyong panig, kailangan kitang hayaang pumunta sa MA kasama ko. Thank you for coming back with me, kung hindi, hindi ko na alam ang gagawin ko dito. Uminom si Xu Jingxi ng sinigang na seafood na may kaunting subo ng kalungkutan sa kanyang mukha. Minsang umalis siya sa kusina at nasangkot sa intriga ng pamilya, tila nawala ng husto ang kumpiyansa ng dalaga. Pagkasabi nito, biglang sinabi ni Su Rui, "Jingxi, kapatid mo? Hindi madali." Xu Huangzai. Sinabi ni Xu Jingxi, sa totoo lang, kahit na siya ay mapaglaro at hindi kaaya-aya sa kanyang pananalita, wala siyang masamang intensyon. Tumango si Su Rui. Hindi ko alam kung may masamang intensyon siya, ngunit matalino ang babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, sinabi ni Xu Jingxi. Ang kawalan niya ay ang pagiging utilitarian niya. Nasanhi ng banayad na impluwensya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Siya ay nabighani sa kanya noong siya ay bata, at natural na ito ay magiging pareho kapag siya ay lumaki. Hindi nagtagal pagkatapos kumain, umalangaw-ngaw ang tunog ng sasakyan sa gate ng compound. Oo naman, dumating muli si Xu Huangzai. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating ako kasama si Xu Huangzai at ang kanyang ama na si Xu Xinglong. Sa sandaling makita niya si Su Rui, agad nang umisi si Xu Huangzai, halos tumakbo, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Su Rui. Brother Rui, see you again. Si Su Rui ay umubo ng 2 beses at itinulak ang nakabukas na batang babae palayo. Nandito pa rin ang iyong kapatid na babae. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, medyo napahiya si Su Rui. Bakit parang awkward ang pangungusap na ito? Bakit parang may affair? Napakatahimik ni Xu Jingxi, tumingin siya kay Xu Xinglong at mahinang tumawag, ikalawang tiyuhin. Jingxi, bumalik ka na. Mukhang medyo komplikado ang ekspresyon ni Xu Xinglong, nagdusa ako para sa iyo sa nakalipas na 2 taon. Tay, hindi naghihirap ang kapatid ko. Sinabi ni Xu Huangzai, ito ang kanyang sariling pagpipilian. Tumango si Xu Jingxi. Talaga. Biglang nagdilim ang mukha ni Su Rui, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Xu Huangzai. Inilabas ng huli ang kanyang dila. Pasensya na ate, mali ang nasabi ko. Tila medyo nagulat si Xu Jingxi nang marinig niya ang mga salita. Hiniling sa akin ni Brother Rui na itigil ang pang-aapi sa iyo kahapon, at nangako ako sa kanya. Ngumiti si Xu Huangzai, nakasanayan lang, susubukan kong itama. Tumingin si Xu Jingxi kay Su Rui, hindi niya alam na binalaan ni Su Rui si Xu Huangzai ng ganito ng pribado, at isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang puso. This kind of comrade in arms ang sarap talaga sa pakiramdam na magkatabi. Kung ikukumpara kay Bai Qinchuan, umiling si Xu Jingxi nang maisip niya ito. Ikalawang tiyuhin. Sigaw din ni Su Rui. Siyempre, siya na ngayon ang nominal na kasintahan ni Xu Jingxi. Kahit na alam na ni Xu Xinglong ang tunay na pagkatao ni Su Rui sa oras na ito, sumigaw pa rin si Su Rui ng ganito. Nang marinig si Su Rui na sumisigaw ng ganito, bahagyang uminit ang puso ni Xu Jingxi. Si Xu Xinglong sa gilid ay nagulat nang marinig niya ito. Tinawag siyang second uncle ni Su Rui. Muntik na siyang magsabi ng, hindi ko kayang mangyari. Gayunpaman, nang maisip niya ang kasalukuyang papel ni Su Rui, umubo siya ng 2 beses, namula at sinabing, kumain muna tayo. Kumain lang kami, hindi gutom. Sinabi ni Su Rui, ang kanyang mga salita ay bastos. Ito, ay tumingin sa ekspresyon ni Su Rui, biglang nalaman ni Xu Xinglong na hindi siya marunong maglaro ng isang buong kamay ng mga baraha. Kabanata 2729. Nakamamatay na pagkalito. Alam na ni Xu Xinglong na noong handang samahan ni Su Rui si Xu Jingxi, ang binata at babaeng ito ay nasa iisang harapan. Dahil dito, medyo nabalisa si Xu Xinglong. In all fairness, talagang pinagsisihan niya kung bakit una niyang nakipag-ugnayan kay Su Rui, hindi ang kanyang anak na si Xu Huangzai, kundi ang kanyang pamangkin na si Xu Jingxi. Sino si Su Rui? Ang dating hari ng sundalo. Ngayon ang pinakamatandang young master ng pamilya Su. At ang bunsong anak na lalaki na pinakamamahal ng ama ni Su, ang pinagsama-samang serye ng pagkakakilanlan na ito ay sapat na upang takutin ang lahat hanggang mamatay. Kahit na ang pamilya Su ay hindi masama, hindi sila maikukumpara sa pamilyang Su. Ilang order of magnitude pa rin ang pagitan nila.
Sa kasong ito, nakita ni Xu Xinglong si Surui, paanong hindi niya maiisip na yakapin ang mga hita ng isa't isa. Kaya, kung patuloy niyang dadalhin ang pamilya Xu sa isang ruta na salungat sa mga intensyon ni Xu Jingxi, marahil ay mahigpit na utol si Surui. Sa ganitong paraan, nasayang ang lahat ng dati niyang trabaho. Gayunpaman, hindi maaaring pilipitin ng braso ang hita. Kung balak gawin ito ni Surui, ano ang dapat niyang gawin? Tumingin si Surui sa mga mata ni Xu Xinglong at ngumiti. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Tumutulo ang pawis mula sa noo ni Xu Xinglong. Kinuha ni Xu Jingxi ang nanginginig na tingin ni Xu Xinglong sa kanyang mga mata, at malabo niyang naintindihan ang isang bagay. Wala kang may tatago kay Su Xiao. Pinunasan ni Xu Xinglong ang pawis sa kanyang ulo at sinabing, kaya lang, sa tingin ko ay mas mahalagang malaman ang kinaroroonan ng aking panganay na kapatid kaysa gawing multinational na grupo ang pamilya Xu. Narinig ito ni Surui, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, habang ang ekspresyon ni Xu Jingxi ay medyo nagulat. Sa kanyang matagal ng impresyon. Ang pangalawang tiyuhin ay talagang ang uri ng tao na lubhang utilitarian. Ang pagkawala ng kanyang ama ay nagpapahintulot lamang sa kanya na bumuo at bumuo ng pamilya Xu ayon sa kanyang sariling kago. Stuhan. Ito ang sinasabi ko sa puso ko. Huminga ng malalim si Xu Xinglong. Jingxi, kahit na ayaw mong maniwala sa akin, ngunit para mahanap ang aking kuya, binigyan mo rin ng pansin ang aking mga pagsisikap sa nakalipas na 2 taon. Sa mata ko. Nasa kabisera ako sa nakalipas na 2 taon, kaya hindi ko alam, sabi ni Xu Jingxi. Direkta siyang nakatingin kay Xu Xinglong nang sabihin niya ito. Malinaw, mayroong isang napakalinaw na pagpapasya dito, ngunit ang mga salita ay hindi mukhang matatag. Pinsan, napakaraming trabaho ng tatay ko. Sinabi ni Xu Huangzai, malamang na wala kang masyadong alam tungkol sa mga trabahong ito. Well, sa mga hindi ko kilala, hindi ko talaga maintindihan, yung mga alam ko lang naiintindihan ko. Ang tono ni Xu Jingxi ay magaan. Nakikita ni Surui na halatang naisip ni Xu Jingxi ang ilang hindi kasiya siyang pangyayari sa nakaraan. Ate, bagamat marami na tayong kalungkutan sa nakaraan. Simula ngayon, magtulungan tayo, di ba? Itong Xu family ay Xu family pa rin namin, at katulad pa rin ng dati, di ba? Nang makitang tila walang saysay ang kanyang kapatid, medyo nabalisa si Xu Huangzai. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, biglang naalala ni Xu Jingxi ang sinabi sa kanya ni Bai Qinchuan bago siya pumunta rito hanggat ang pamilya Xu ay hindi nahati at mukhang nagkakaisa sa ibabaw. Kung gayon ang gininto ang katangian ng pamilya Xu ay magiging mga signboard ay palaging may halaga. Sa pag-iisip ng babala ni Bai Qinchuan, hindi napigilan ng ibabang likod ni Xu Jingxi ang panginginig. Ang reaksyon ng pangalawang tiyuhin at pinsan sa oras na ito ay ganap na nasa inaasahan ni Bai Qinchuan. Hindi kaya nasabi nila sa sarili nila ang mga ganyang bagay para lang mapanatili ang plaque ng chef na nakatira sa pamilya Xu at ang halaga ng pamilya Xu. Kung tutusin, kung gusto nilang ilabas ang kanilang mabuting kalooban, maaari nilang gawin ng mas maaga, at hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Si Surui ay hindi gumanti sa oras na ito, alam niyang kailangan niyang iwanan ang espasyo para sa pag-iisip at ang kapangyarihang magdesisyon kay Xu Jingxi. Pamilya. Tumingin si Xu Jingxi kay Xu Huangzai. Ngunit, narinig ko ang mga salitang sinabi mo sa akin kahapon, at wala akong nakalimutan ni isang salita. Nang marinig ito, agad na bumagsak ang mukha ni Xu Huangzai. Ate, mali ako kahapon, mali talaga ako. Sinabi ni Xu Huangzai na may malungkot na mukha, patawarin mo ako, okay? Agad na itinaas ni Xu Xinglong ang kanyang kilay matapos marinig ang mga salita ng kanyang anak, at may bakas ng galit sa kanyang mga salita. Ano ang sinabi mo kay Jingxi kahapon? Tay, nagkamali ako, humihingi ako ng paumanhin sa aking kapatid na babae, hindi ko nagagawin ito muli. Sabi ni Xu Huangzai. Puno ng frustration ang ekspresyon niya. Sa katunayan, ang sinabi niya kahapon ay medyo sobra, at halos naramdaman ni Surui sa oras na iyon. Hindi ko makontrol ang init ng ulo ko. Tahimik, sinabi ni Xu Xinglong. Siguro ang ibang tao ay may maraming hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin. Iniisip na mayroon akong hindi mapagkakasunduang salungatan sa aking panganay na kapatid. Ngunit alam mo kung ano.
Siya ang panganay kong kapatid, kahit anong mangyari, imposibleng gumawa ako ng ganoong kalupit na bagay. Natahimik sandali si Xu Jingxi bago niya itinaas ang kanyang ulo. Tumingin sa pangalawang tiyuhin na medyo nasa sabik pa, at sinabing, "Pangalawa tiyuhin, hanggat makakabalik ang aking ama, tiyak na maniniwala ako sa iyo." Panipi. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo nagdilim ang kanyang mukha. Pero, hindi na siya bumalik, di ba? Sa oras na ito, ramdam ni Surui ang kalungkutan sa puso ni Xu Jingxi. May gustong sabihin si Xu Xinglong, ngunit nakita niyang umiling si Surui. Tila sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Ang mga contradiction at pagtatalo sa nakaraan ay totoo lahat. At ang mga eksenang may mabangis na salita ay nananatili pa rin sa isipan ni Xu Jingxi. Mas gusto niyang kalimutan, mas naaalala niya ito ng malinaw. Bilang karagdagan, si Xu Huangzai ay nagpasok ng kutsilyo sa dibdib ni Xu Jingxi kahapon, at ang ilang mga salita ay mas tumagal kaysa sa peklat. Paano mapapatawad si Xu Jingxi kapag sinabi niya ang pagpapatawad? Tatahimik muna ako, sabi ni Xu Jingxi. Sobrang sama ng loob niya ngayon. Nakikita ni Surui na si Xu Jingxi ay nasa yugto na ngayon ng labis na marahas na pagbabago ng mood at dapat iwanang mag-isa. Pumunta ka muna sa kwarto. Tinapik ni Surui ang braso ni Xu Jingxi. Tumango ang huli at pumasok, ngunit bago pumasok sa kwarto ay hindi niya nilinggan ang pangalawang tiyuhin at pinsan. Ito, napabuntong hininga si Xu Xinglong nang makita niya ang kanyang pamangkin. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Pwede mong sabihin sa akin, mahinang sabi ni Surui. Actually, nasa sala sila at nasa kwarto si Xu Jingxi, nagsasalita sa normal na volume, naririnig sila ni Xu Jingxi. Mula sa pananaw ni Surui, talagang ayaw niyang makitang nahati ang pamilya Xu. Bilang karagdagan, ayon sa pakikipag-ugnayan kay Xu Xinglong kagabi, naramdaman ni Surui na kailangang gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang nakaraang plano. Nais niyang gawin ito, at gawing akayin ng mga ahas sa kanilang mga butas. Umupo ka at mag-usap, sinabi ni Surui kay Xu Xinglong at sa kanyang anak. Mula sa pananaw ni Surui, ang bagay na ito ay maaaring eye buffer, lalo na pagkatapos ng pagbaril kagabi. Sa nakalipas na 3 taon nang mawala ang aking panganay na kapatid. Bagamat isinusulong ko rin ang gawaing pagpapalawak ng industriya ng pamilya Xu. Hindi ako kailanman naging malabo tungkol sa paghahanap sa aking panganay na kapatid. Sinabi ni Xu Xinglong. Gayunpaman, kahit anong gawin ko, gaano man karami ang ginagawa ko, sa mata ng ilang tao, maaaring nagkukunwari lang akong kumilos. Tumingin si Surui sa kanya at hindi nagsalita. Pagkatapos ay idinagdag ni Xu Huangzai. Oo, kapatid na Rui. Talagang nabasa mo ang mga file na iyon. At kung gaano karaming trabaho ang ginawa ng aking ama sa mga ito ay malinaw na makikita. Kung kasalanan niya talaga ang pagkawala. Bakit kailangan niyang makipagtulungan ng aktibo sa investigasyon? Ganun ba siya ka-confident na hindi siya makikita ng pulis? Tumango si Surui. Alam ko ang lahat ng ito. Sa totoo lang, ang pangungusap na ito ay sinabi kay Xu Jingxi sa silid. Si Surui ay bumuo ng sarili niyang paghuhusga kasing aga pa kagabi. Walang ganap na perpektong hanay ng mga huwad na ebidensya sa mundong ito. Hanggat ito ay tapos na. Imposibleng magkaroon ng anumang mga kapintasan. Kung si Xu Xinglong ay walang multo sa kanyang puso. Imposibleng gumawa ng napakaraming aktibong kooperasyon. Nakita pa ito ni Surui. Nagtagal din si Xu Xinglong sa mga istasyon ng pulisya sa buong bansa. At hiniling sa kanila na tumulong sa investigasyon. Kasabay nito, gumastos siya ng maraming pera at kumuha ng maraming tao. Ang mga pulis mula sa iba't ibang panig ng bansa ay bumisita ng hindi ipinaalam. Para lamang alamin ang kinaroroonan ng panganay na kapatid. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagbalik ng anumang mga resulta, at napakaraming pera ang karaniwang nasayang. Gayunpaman, gaano man kalaki ang ginawa ni Xu Xinglong, siya ay nasa mata ng ilang tao, at ito ay palaging isang mapagpanggap na peking awa. Talagang napakalakas ng paraan ni Xu Xinglong. Sa nakalipas na 3 taon, malakas niyang isinama ang mga mapagkukunan at industriya ng pamilya Xu. At patuloy na sumusulong. Dapat kong sabihin, si Xu Xinglong ay napaka-negosyo, ngunit siya ay medyo sabik para sa agarang tagumpay. Ang kanyang pinanibik para sa agarang tagumpay at ang karakter ni Xu Xingmin ay bumubuo ng isang napakatalim na kaibahan.
Kaya't ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang magkapatid ay hindi tumigil, madalas sa pamilya maraming problema sa pulong. Para sa mga tagalabas, ang contradiction ay tila hindi mapagkakasundo at naging mas matindi. Gayunpaman, tanging si Xu Xinglong lang ang nakakaalam na wala sa pagitan niya at ng kanyang panganay na kapatid. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay mga pagtatalo lamang. Ngunit hindi ito aabot sa punto ng buhay at kamatayan. The reason why I insist so much is because I know my eldest brother too well. Napabuntong hininga ng malalim si Xu Xinglong nang sabihin niya ito. Inalagaan niya tayo ng mabuti mula pa noong bata pa tayo, at lahat ay ganito. So, sa tingin mo, bibigay talaga siya, di ba? Umiling si Su Rui. Oo, sinabi ni Xu Xinglong, hindi ko paghihiwalayin ang pamilya Xu sa bagay na ito. Kung tutusin, kung maghihiwalay ang pamilya Xu, mawawala ng halaga ang plaka ng chef. Well, naiintindihan mo ang katotohanan. Ngunit ikaw at si Xu Xingmin ang dalawang haligi ng pamilya Xu. Kayong dalawa ay matagal nang nagtatalo. Ano sa tingin mo ang iniisip ng ibang tao? Kailangan nilang pumila. Napapikit si Su Rui. Kinusot-kusot ang kanyang mga mata. Mukhang hindi nahati ang pamilya Xu, ngunit sa katunayan, wala nang masyadong pagmamahal sa pamilya. Nang marinig ito, si Xu Xinglong ay natigilan saglit, pagkatapos ay nagpakita ng isang biglaang tingin, at pagkatapos ay walang awa na sinampal niya ang sarili ng malakas. Kasalanan ko ang lahat. Ang mga mata ni Xu Xinglong ay puno ng pagsisisi. Sa ibabaw, ang magkapatid na pamilya Xu ay hindi hiwalay, ngunit sa katunayan ang mga miyembro ng pamilya ay hiwalay na. Tulad ng pagbalik namin ni Jingxi sa pagkakataong ito. Kakaunting kamag-anak sa lumang bahay na ito ang nangahas na makipag-chat sa amin ng masigasig. At kahit na pagkagising ko kaninang umaga, ang mga taong ito ay nagmamadaling magtago. Paglabas, para kaming Diyos ng salot. Kumaibot ang mga labi ni Su Rui, na nagpapakita ng mapanuksong pagngisi. Xu Xinglong? Xu Xinglong? Matalino ka at nalilito saglit, ngunit ang kalituhan na ito ay nakamamatay. Oo. Chapter 2730. Kakagawa ko lang ng desisyon. Matapos marinig ang mga salita ni Su Rui, ang mukha ni Xu Xinglong ay puno ng pagsisisi. Sa katunayan, nararamdaman din ni Su Rui na ang pagsisisi na ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya na si Xu Xinglong ay lubos na ambisyoso at may kakayahan, ngunit sa proseso ng pagtataguyod ng pag-unlad ng pamilya Xu, hindi niya pinansin ang maraming tila walang kwentang bagay. At ang mga hindi kapansin-pansing detalyeng ito ay maaaring maglaro ng isang mapagpasyang papel sa superstructure ng buong pamilya. Kung gusto kong magpatawad ngayon, huli na ba ang lahat? Pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, hindi napigil ang magtanong ni Xu Xinglong. Napakamot ng ulo si Xu Huangzai, mukhang medyo nahihiya. Mukhang marami akong hindi magandang ginampanan sa bagay na ito. Sa katunayan, ang batang babae na ito na umaasa sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Bumuo siya ng mga gang. At pinigilan ang lahat ng mga kamag-anak na malapit kay Xu Jingxi. Natahimik ang lahat, at ang ilan na hindi nasisiyahan sa maliit na bruhang ito ay hindi nang ahas na magsalita. Si Xu Huangzai ay likas na ganito. Siya ay kabilang sa uri ng taong mayabang at nangingibabaw kapag nakakuha siya ng kapangyarihan. At si Xu Xinglong ay labis na nagmamahal sa kanyang anak na babae. Ang walang kabuluhang pag-uugali ni Xu Huangzai ay nahuhulog sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit ito ay isang maliit naglalaro lang ang mga bata. Paminsan-minsan ay naririnig kong pinag-uusapan ito ng iba, at tapos na ang pag-aaral. Gayunpaman, ang kanyang pagmamaliit ay higit na pinahihintulutan si Xu Huangzai. Bilang karagdagan, sa mata ng iba pang mga kamag-anak ng pamilya Xu, ang pagmamataas ni Xu Huangzai ay walang alinlangan na suportado ng kanyang ama. Ang pagkukulang ni Xu Xinglong ay palagi siyang nakatutok sa labas ng pamilya Xu, hindi pinapansin ang panloob na pagkakaisa ng pamilya. Nang itinulak niya ang pamilya ng buong lakas, isang bitek ang lumitaw sa likuran, at sa oras na ito, ang bitek ay palaki ng palaki, at tila ito ay ganap na hindi na mababawi. Talagang hindi ito isang eksena na gustong makita ni Xu Xinglong, at wala siyang mahanap na paraan para baguhin ang mga katotohanan ngayon. Hindi naman sa walang paraan. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata.
At isang sinag ng malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Kabanata 1, hanapin ang iyong kuya. Kabanata 2, isuko ang pakikipagtulungan sa dayuhang kapital. Young Master Su. Ito. Matapos marinig ang mga salita ni Su Rui, ang mga salita ni Shu Xinglong ay may napakalinaw na hitsura ng kahirapan. Ito ay talagang mahirap para sa akin, ano man ang problema, mahirap. Hindi. Direktang tumingin si Su Rui sa kanyang mga mata, ang kabanata 2 ay mas madali kaysa kabanata 1. Oo, ang pagsuko ng dayuhang kapital ay talagang mas madali kaysa sa pagbabalik kay Shu Xingmin. Pagkatapos ng lahat, ang kabanata 2 ay ganap na pansariling kagustuhan ni Shu Xinglong. Sumimangot si Su Rui. Ulo. Bakit, sa oras na ito, hindi ka pa rin handang sumuko? Brother Rui, napakaraming taon ng pinaghirapan ito ng tatay ko. Napakalupit talagang hilingin sa kanya na sumuko ngayon, sumingit si Shu Huangzai. Sa oras na ito, ang munting mangkukulam ay kumikilos na parang isang mapagmalasakit na batang babae. Gayunpaman, hinampes ni Su Rui ang mesa. Sa sobrang lakas, bumilis ang tibok ng puso ng mag-ama ni Shu Xinglong. Shu Huangzai, hindi mo ba naiintindihan ngayon? Ang pagsuko ng dayuhang pamumuhunan ay malupit. Ngunit ano ang nagawa mo kay Shu Jingshi sa lahat ng mga taon na ito? Pinilit mo siya sa isang maliit na patio sa kabisera. Hindi ba ito malupit? Hiniling mo sa kanya na bumalik sa lumang bahay at walang nang-ahas na pansinin siya. Ngayon ay malapit na siya sa kawalan ng tirahan. Hindi ba malupit? Sinabi ko lang sa iyo na ay. Suko ang pakikipagtulungan sa dayuhang kapital. Ito ba ay malupit? Ilang beses na sunod-sunod na tanong ni Su Rui, na may galit na hindi maitago sa kanyang mga salita. Kahit na sinabi niya ito, may malinaw na layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Si Shu Huangzai at Shu Xinglong ay hindi pa nakakita ng ganoong aura mula sa isang binata. Kaya naman, pareho silang nagsikip bigla. Isang hindi maipaliwanag na takot ang kumalat mula sa kaibuturan ng aking puso hanggang sa aking buong katawan. Kahit si Shu Huangzai, na mas mahina sa konsentrasyon, ay hindi napigil ang kiligin. Dahil tinitigan ng mga mata ni Su Rui, gusto pa niyang tumakas. Pero, hindi niya magawa dahil mahina ang mga paa niya. Ang galit ni Su Rui ay tila biglang dumating, ngunit ito ay talagang resulta ng akumulasyon ng depresyon. Bagamat medyo nagbago ang kanyang impresyon sa mag-ama ni Shu Xinglong pagkatapos ng nangyari kagabi, hindi sila patatawarin ni Su Rui sa mga pagkakamaling nagawa nila noon. Ang isang code ay isang code. Maaaring hindi sinasadya ni Shu Xinglong ang lahat ng ito, ngunit ang kanyang hindi sinasadyang pag-uugali ay naging pinakamalaking pagsasabwatan. Maraming kumikindat na tao sa matandang pamilya Shu. Nakita nila ang ugali ni Shu Xinglong. At lahat sila ay nagsimulang pumila at ihiwalay ang mga malapit sa amo na si Shu Xingmin. Sa kasong ito, maaari pa bang tawaging tahanan ang tahanan? Malinaw na talagang hindi. Medyo hindi mapigilan ang galit ni Su Rui. Ngunit ang galit na ito ay bumubuhos lamang bakas lamang ito, at hindi na ito makayanan para kay Shu Xinglong at sa kanyang anak na babae na nakatayo sa tapat. Ito ang pinakadalisay na anyo ng karaingan, nang walang anumang sinadya at utilitarian na elemento. Sa kwarto, may isang babae na naluluha na dahil dito. Hindi alam ni Shu Jingshi kung paano ilalarawan ang kanyang kaloob-loobang mga iniisip. Dahan-dahan siyang yumoko. Hawak-hawak ang sarili sa kanyang mga braso. Ang mga luha ay parang butil na may putol na sinulid at hindi niya ito mapigilan. Sa mga nakaraang taon, namatay ang kanyang ina at nawala ang kanyang ama. Ang pamilya Shu ay naging hindi pamilyar sa kanya sa isang iglap. At si Shu Jingshi ay kailangang manirahan kasama si Xiao Watong, malayo sa Sichuan at sa kabisera na sulok. Bagamat abala siya sa kusina araw-araw. Parang naging negosyo ang lahat gaya ng dati, ngunit kahit si Xiao Watong ay hindi alam na si Shu Jingshi ay madalas na lumuluha kapag siya ay nagsisibak ng mga gulay. Matagal nang malakas ang babaeng ito, ngunit hindi niya hinintay ang isang braso na makapagdadala sa kanya ng init, ni isang salita na makapagpapaiyak sa kanya. At sa sandaling ito, ang sinabi ni Su Rui sa kanyang pangalawang tiyuhin at pinsan ay nagpanginag sa puso ni Shu Jingshi. Ang paghinga ay tila pinipigilan ng isang bagay na mabigat. At pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang mga luha. Nakayuko siya sa kwarto at tahimik na umiyak, nanginginig ang buong katawan.
Gaano man ang unlad ng mga bagay sa hinaharap, kahit saan man mapunta ang relasyon nila ni Surui, natukoy ni Xu Jingxi na imposibleng nakalimutan ang boses ni Surui para sa kanyang galit sa korona. Ang galit na paratang ng binata ay magpapasalamat magpakailanman kay Xu Jingxi. Kapag ikaw ay pagod at walang magawa, ang sarap talagang may tatayo. Si Xu Jingxi ay umiyak ng 2 minuto, at nagkaroon ng katahimikan sa labas ng 2 minuto. Inayos niya ang kanyang mood, sumangot, at tumingin sa pintuan ng kwarto. Nag-aalangan si Xu Jingxi, nag-aalangan kung lalabas ba siya. Mali ba ako? Si Surui ay malamig na tumingin kay Xu Lauer. Hindi ka ba makasarili, wala ka bang anumang punto sa iyong puso? Ang mag-ama sa tapat wala silang ideya kung ano ang sasabihin. Lalong nagalit si Surui habang nagsasalita, at itinuro si Xu Huangzai. At ikaw, ang sinabi mo sa kapatid mo kahapon ay nagpapahid lang ng asin sa kanyang sugat. Ang mga salitang iyon ay salita pa rin ng tao. Sabi, hinampas niya ulit yung table. Sa makatuwid, isang malinaw na crack ang lumitaw sa solid wood coffee table. Si Xu Huangzai ay labis na natakot sa dagindong ni Surui na ang kanyang buong katawan ay nanlambot. Nahulog lang sa lupa. Ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan. Hindi naisip ni Xu Huangzai na si Surui, na nagligtas sa kanya kagabi, ay napakabangis ngayon. Gayunpaman, hindi niya alam na kailangang pigilan ni Surui ang kanyang galit, kaya niya ginawa ito. Kung ito ay nailagay noon, pinalayas na sana siya ni Surui. Kahit na si Xu Huangzai ay may ilang mga merito sa babaeng ito, ang isang sukat ay isang sukat. Ang mga pagkakamaling nagawa ay dapat tanggapin. Nagkamali ako, Kuya Rui, nagkamali ako, sabi ni Xu Huangzai habang umiiyak. Xu Xinglong. Xu Xinglong. Hindi mo ba naiintindihan ngayon? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, nawawala ngayon ang iyong nakatatandang kapatid, at ang tanging maaaring kumatawan sa kanyang kalooban ay si Jingxi. Ako, sinubukan ni Xu Xinglong ang lahat ng kanyang makakaya na alisin ang kanyang nalilitong pag-iisip, ngumunguya sa pangungusap na ito, at pagkatapos ay dahan-daang huminahon. Ang ibig sabihin niyang Master Su. 2 requirements lang sinabi ko sa iyo ha. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, maaaring hindi madaling tugunan ang isang kahilingan ng kabanata. Ngunit maaaring gumawa ng kompromiso, pinalitan ni Jingxi ang kanyang ama at naging tagapagsalita ng pamilya, at ikaw, bumalik sa iyong orihinal na posisyon. Ang 2 kabanata, alam ni Xu Xinglong na. Bilang Surui. Kung pipigilan niya ang bagay na ito, siya talaga ang magiging manager ng pamilya Xu. Ang mga tao ay hindi makakahanap ng napakaraming alon, at para sa mga pagtutol, maaari lamang silang lamunin sa tiyan, hindi banggitin. Nakaabot na ako ng isang paunang kasunduan sa panig ng kabisera. Kahit na ang kasunduan sa pagsusugal ay hindi pa napirmahan, pinunasan ni Xu Xinglong ang malamig na pawis sa kanyang ulo. At maingat at pansamantalang nagtanong, basta sinira ang kontrata ng ganito, tila ba medyo hindi tapat? Napakabagsik ba ng kasunduan sa pagsusugal? Itinaas ni Surui ang kanyang mga talukap at nagtanong. Hindi ito masyadong malupit. Nang makitang sinabi ito ni Surui, naisip ni Xu Xinglong na marami pang dapat pag-usapan. Sa totoo lang, tiwala akong makukumpleto ito. Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Surui. Xu Xinglong? Xu Xinglong? Walang kabuluhan ang sinabi ko. Anong ecstasy soup ang ibinuhos sa iyo ng dayuhang kapital na ito? Obsessed ka pa rin ba? Gusto ko lang gawing mas malaki at mas malakas ang industriya ng pamilya Xu. Sabi ni Xu Xinglong. Ito ang kanyang orihinal na intensyon, ngunit sa kalaunan kung naisip niya o hindi, pagkatapos ay walang nakakaalam. Si Sampang palaging gustong pumasok sa pamilya Xu. Kapital, naintindihan mo na ba? Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa bibig ni Surui, at iniunat niya ang 4 na daliri. Sa pagkakaalam ko, sa maikling 2 taon na ito, mayroon ng hindi bababa sa 4 na siglo na mga tatak. Ito ay nakuha ng Samp Capital sa pamamagitan ng tinatawag na kasunduan sa pagsusugal. Matapos ang pagkumpleto ng paghawak, ang mga tagapagmana ng orihinal na tatak ay direktang itinaboy. Ngayon, gusto nilang gawin ang parehong sa pamilya Xu. Hindi mo ba naiintindihan ang mga bagay na ito? Nilakasan ni Surui ang volume. Ngunit, alam ni Xu Xinglong ang tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit ang mga kondisyong ibinigay ng kabilang partido ay talagang napakabuti mula sa pananaw ng kontrata.
In this case, mahirap talaga siyang tumanggi. Hanggat sinunggaban niya ang sanga ng oliba na ito, tila sinasalubong siya ng maliwanag at walang hangganang abenida. Ito ay talagang isang kalamnan. Isang grupo ng mga self-righteous scumbags. Umiling si Tsurugi, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, kakagawa ko lang ng desisyon, ngayon lang. Kinabahan sina Xu Xinglong at Xu Huangzai nang marinig nilang sinabi ito ni Tsurugi. Hindi nila alam kung ano ang desisyong ginawa ni Tsurugi. Ngunit sigurado silang lahat na hindi ito makakabuti para sa kanila. Kinusat ni Tsurugi ang kanyang mga mata, nagliwanag ang kanyang mga mata. Mula ngayon, ganap na akong makikialam sa mga gawain ng pamilya Xu.